din sa atin. Kasi ang ganda na kasi ng message ng kanta na yun eh. Ang sabi sa kanta is, I'll pray again. Nasabi doon yung mga example ng mga stories. Yung first part is ang doon is merong isang pastor na nangongoblema na for 2 years na yung mga membro niya is parang walang nangyayari. Pero ang ginawa ng pastor is nanalangin lang siya sa Panginoon. Doon sa number 2 naman, doon sa message number 2, is ang nangyari is yung daughter niya is nagkasakit. Ang ginawa ng mother is nanalangin pa rin siya sa Panginoon. So ganun kahalaga ang panalangin para sa ating mga Kristiyano. That we must consistently na manalangin sa Panginoon. So balik tayo dun sa ating message, dun sa passage na binasa natin dito sa Genesis chapter 32 verse 9 to 12. Itong binasa natin, from 9 to 12 is about yung panalangin ni Jacob sa Panginoon. And this was happened during that time na nangyari to after nung si Jacob is naglingkod kay Laban for 14 years. So yung 7 years is yung first 7 years is para kay Rachel, pero ang nangyari is, di ba alam natin yung kwento, is ang niloko siya ni Laban, is ang binigay sa kanya si Leah, hindi si Rachel. And afterwards is binigay niya pa rin si Rachel, pero maglilingkod pa rin siya for another 7 years. And then after nun is tinawag siya ng Panginoon na bumalik sa Canaan. And after niya bumalik, so nagkaroon pa ng ng problema between kay Laban and kay Jacob. And after nung natapos yung problema na yun is papunta na siya sa Canaan. And before that, napapunta siya sa Canaan, nagpatawag siya ng messenger, pinapunta niya kay Iso sa kanyang kapatid. And dun kay Iso, so dun sa verse, saan ba yan? Sa verse 6 yata. So ang nangyari doon is, ang nangyari is, yung messenger, sinabi kay Iso na magkita sila, and bumalik yung messenger kay Jacob. And ang messenger sabi kay Jacob is, pupunta si Iso, kasama yung 400 men. Nung nabanggit yung 400 men na yon, doon na nagkaroon ng anxiety, doon na umano si Jacob. Nandun na yung mga pag-alinlangan niya, yung anxiety niya, nandun na yung mga ang dami niya nang inisip. Nung pagkatapos nung narinig niya yung nakasama ni Iso yung 400 men. Ang iniisip niya, baka patayin na siya ni Iso. And alam natin yung nangyari sa buhay ni Jacob and ni Iso. Niloko ni Jacob si Iso for 2 times. Kinuha sa kanyang birthright nung una. Diba, if you remember the story is nung gutom na gutom ni si Iso. And then nagluluto si Jacob. Ang ginawa ni Iso nung gutom na gutom siya, ipagpapalit niya yung birthright niya over dun sa lentils. So binigay yon. And yung pangalawa, yung blessing, is nagkuntsaba sila nung magulang, yung nanay ni Jacob, si Rebecca, na instead na yung blessing mapunta kay Iso, napunta kay Jacob. 'Di ba nung utos ni Iso kay Jacob na nagpapanggap na Iso is bigyan siya ng venison, and then so bumalik siya, and then pinakain niya si Isaac, and then blines siya ni Isaac si Jacob. Si Iso naman is kagaling lang niya, afterwards kagaling niya na nakakuha siya ng meat, ng venison, pero doon niya nalaman na nabigay ng blessing pala una kay Jacob rather than kay Iso. So doon pa lang, di ba, nabasa rin natin doon ang sabi ni Iso sa kanyang sarili na papatayin ko tong tao na to balang araw. And that is why doon sa binasa natin, ito ang prayer ni Jacob is a prayer of dahil sa kanyang pag-alinlangan, dahil sa kanyang anxiety, lahat ng kanyang problema is binigay niya sa Panginoon. And lahat tayo mga Kristiyano is we need all prayers, di ba mga kapatid? So lahat tayo, isa sa atin, kailangan natin ng panalangin. That's why we pray for each other at kailangan natin magpanalingin sa bawat isa sa atin. So, ganun ka-importante ang panalangin. Kailangan natin yung prayer. And dito sa panalangin ni Jacob is makikita natin, matutunan natin kung ano yung panalangin ni Jacob. Anong matutunan natin? Ano yung reminder sa atin dun sa panalangin ni Jacob sa Panginoon? So, ang title ng message is, What Can We Learn in Jacob's Prayer?
So we can learn in Jacob's prayer? So anong matutunan natin sa panalangin ni Jacob? And unang-una is makikita natin sa verse 9, sabi dito, "And Jacob said, O God of my father Abraham, and God of my father Isaac, the Lord which says unto me, Return unto thy country and to thy kindred, and I will deal well with thee." So dito, makikita natin yung priority. Yung point number 1 is the priority of Jacob. Sino naging priority ni Jacob? Sino una niya nilapitan? Ang ating Panginoon, ang kanyang unang nilapitan. Nung time na na-distress siya, nung time na nandun yung problema niya, nandun yung challenges, nandun yung, especially yung anxiety niya, pumunta agad siya sa Panginoon, lumapit siya sa Panginoon. So, ganun din sa atin na lumapit tayo sa Panginoon. So, this one, so the priority of Jacob is lumapit siya sa ating Panginoon, and we know na si Jacob is aside sa Panginoon, marami siyang pwedeng gawin. Di ba si Jacob is mayamang tao, marami siyang ari-arian. So aside na lumapit siya sa Panginoon, ang pwede niyang gawin is mag-hire siya ng mga mercenaries against kay Iso. Pwede rin siyang tumawag ng mga hari, may pag-alyansa siya hari para kay Iso. Pwede rin siya na magpadala ng mamatay tao para patayin si Iso. Pwede siyang gumawa ng army dahil marami siyang pera. Pwede siya kumuha ng mga tao, mag-build ng army against kay Iso. Pwede rin siya tumakbo palayo. Pero ang ginawa ni Jacob is lumapit siya sa Panginoon. Hindi niya ginawa lahat ng bagay na yon. So ganun din sa ating mga Kristiyano, is pag mayroon tayong mga problema, mayroon tayong mga trials, may mga decisions tayo, may mga worries tayo, una-una tayo lumapit sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So yun, so makikita natin doon yung maturity ni Jacob na lumapit, diretso agad siya sa Panginoon. Kung may problema, lapit siya sa Panginoon. Kung may trials, lapit siya sa Panginoon. Kung may mga challenges man, lumapit siya sa Panginoon. Kung meron siyang mga decision na gagawin na importante, lalapit siya sa Panginoon. At kung ano mang mga request niya, lalapit muna siya sa Panginoon. Maghingi, konsulta muna siya sa Panginoon. So, ganun din sa atin. Lumapit tayo agad sa Panginoon. And everything is sasagutin ng Panginoon yan. So makikita natin sa subpoint number 1 is, he calls directly to God. Tumawag siya diretso sa Panginoon. Di ba lagi natin kino-quote Jeremiah chapter 33 verse 3. So nakukot natin yon. So buksan po natin. And sabi doon, Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. So makikita natin doon sa unang part, call unto me. It is an invitation, it is an appeal ng Panginoon sa atin. Ini-invite tayo ng Panginoon na tumawag tayo sa Kanya. Na tumawag tayo sa Panginoon, and makikita natin sa pangalawa is, and I will answer thee. And andun yung assurance ng Panginoon kapag lumapit tayo sa ating Panginoon, nandun yung assurance na sasagutin ng Panginoon kung ano man panalangin natin sa Kanya. And sabi rin sa 1 Peter chapter 3 verse 12. So buksan natin. 1 Peter chapter 3 verse 12. For the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open unto their prayers, but the face of the Lord is against them that do evil. So sabi doon is, His ears are open unto their prayers sa mga righteous, which is tayong mga righteous, because bakit tayo nasabing righteous? Because ang Panginoon, we have been imputed by the righteousness of Jesus Christ sa atin. So that is why, especially na tayo anak ng Panginoon, didinggin tayo ng Panginoon kung ano mang request natin. And that's our assurance. Sabi rin sa 1 John chapter 5 verse 14, I think na rin to nung last Sunday. 1 John chapter 5 verse 14. So sabi dito, and this is the confidence, assurance that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. So ibig sabihin, nandun yung assurance ng Panginoon na didinggin niya kung ano mang mga prayer request natin, kung ano man gusto nating kung anong gusto nating ibigay sa ating Panginoon. And sabi rin balik tayo sa Jeremiah chapter 33 verse 3, and sabi doon, and show the great and mighty things which thou knowest not. So andun yung action ng Panginoon na
na walang imposible sa Panginoon sa anumang ano natin, kung kalooban ng Panginoon sa lahat ng ating desire, lahat ng worries natin, sakit man, meron man tayong sakit, may mga problema tayo, challenges man tayo, may mga problema tayo, relational man yan, or financial man yan, or whatever na problema natin, andyan ang Panginoon na didinggin ng Panginoon lahat ng ating mga panalangin. And another is, He calls to God, and we know that na tumawag tayo sa ating Panginoon because we know ang Panginoon natin is makapangyarihan. Omnipotent ba ating Panginoon? Yes. Makapangyarihan na ating Panginoon. Pinakita na yan ng Panginoon sa Bible pa lang pag binasa natin. Imagine, from Genesis, ang daming milagro ng Panginoon dyan. Si Abraham, ay kay Sarah, di ba? Matanda na si Sarah pero nagkaroon pa siya ng anak. Di ba sinabi rin doon sa Genesis, nabasa na rin, is it too hard? Ano ba yun? Is there anything too hard for the Lord? So yan, walang bang mahirap sa Panginoon kay Sarah? Hindi, binigyan pa rin siya ng Panginoon ng anak si Sarah. Exodus, di ba nakita natin doon yung Red Sea, di ba tumawid sila sa Red Sea, na that's isa sa mga greatest miracle na makita natin. And until Revelation, makikita natin yung kamay ng Panginoon. So ganun ka makapangyarihan ang ating Panginoon. Kaya niyang gawin kung ano man dinidinggin natin kung kalooban niya. That is why it is an encouragement sa atin that lumapit tayo sa Panginoon because He is an all-powerful, all-knowing, omnipotent God. And He can do anything according to His will. And another is, He relies to God instead relying on other things. So nakita natin si Jacob is lumapit siya sa Panginoon agad. Hindi siya nag-rely sa kanyang sarili, hindi siya nag-rely sa kanyang kayamanan, hindi siya nag-rely sa anumang connection niya, hindi siya nag-rely sa anumang bagay, nag-rely siya sa ating Panginoon. Di ba sabi sa Psalms chapter 118 verse 8 to 9, sabi doon, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Verse 9, it is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Sa mga matataas na tao. So yan, that is why mas mabuti na magtiwala tayo sa Panginoon. Ibigay natin yung ating tiwala ng buong puso, ang tiwala sa ating Panginoon. So that is why, and pasalamat tayo bilang isang Kristiyano na tayo ay anak ng Panginoon unang-una, kasi nga we can call directly sa ating Panginoon in an instant. Diba? Once na nag-pray tayo, nandun yung instant na sasagot ng Panginoon. Nandun yung comfort na ibibigay ng Panginoon kung hindi tayo komportable. We can go directly in an instant. So yun yung point number 1 natin, the priority of Jacob. That we should call directly sa ating Panginoon. Kung meron man tayong decision, call directly sa ating Panginoon. Kung meron man tayong gagawin, call directly sa ating Panginoon. Kung naghahanap ba tayo ng trabaho, directly sa ating Panginoon. And kung meron man sa pag-aaral natin, kung may mga projects, quizzes, exams, call directly sa ating Panginoon. Or whatever things man, trials man yan, problema man yan, nangongoblema tayo kung anong kakainin natin, call directly sa ating Panginoon. And for sure, ipoprovide ng Panginoon lahat ng ating mga prayer requests sa Kanya. Kasi nandun yung assurance niya, pag nanalangin tayo, kaya maswerte tayo eh. Hindi man swerte, blessing sa atin na meron tayong Panginoon na malalapitan. Na nandyan ang Panginoon. In an instant, nandyan ang Panginoon para sa atin. And that is why we must pray. That is why na mag-pray tayo consistently. So yun. So, and point number 2 is the position of Jacob. So balik tayo sa Genesis chapter 32, verse 10. And I am not worthy of the least of all the mercies and of all the truth which thou hast showed unto thy servant. For with my staff I pass over this Jordan, and now I'm become 2 bands. So nabanggit niya yung I am become 2 bands kasi ang nangyari niya, hinati niya yung sa dalawa yung
Kasi nga nalaman niya na si Iso is kasama niya yung 400 men, nag-alala na siya doon, nag-worry na siya doon sa nabanggit. Actually nga, pag napansin natin, wala naman nabanggit doon na may gagawing masama si Iso kay Jacob eh. Sinabi lang doon, may pagkita eh. Pero si Jacob, ang nangyari kay Jacob, ang dami ng inisip, ang dami na pumapasok kanyang isipan ng mga worries, yung mga what ifs, ganun yung nangyari kay Jacob. And that is why inati nga niya sa dalawa yung pamilya niya, inati niya sa dalawa para kung pinatay man yung isa, ma-preserve yung isa. So kaya two bands. And that is why, pero makikita natin dito, first point pa lang sa verse 10, I am not worthy of the least of all the mercies and of all the truth which thou hast shewed unto thy servant. And that is the point number 2, the position of Jacob or the attitude of Jacob. Anong naging attitude ni Jacob sa panalangin niya? He humbles himself in the sight of the Lord. Nagpakumbaba si Jacob sa ating Panginoon. So hindi siya nagyabang. Nung dumating kanyang problema, nung lumapit siya sa Panginoon, hindi siya nagyabang na, Lord, bakit ganito nangyari sa akin? Remember, naglilingkod ako sa iyo. Wala siyang sinabing ganon. Nagbigay ako ng ganitong kalaki. Hindi niya question ang Panginoon. Hindi siya nagalit sa Panginoon. But he humbled himself sa Panginoon. Ganon din sa ating mga Kristiyano, we must humble ourselves sa ating Panginoon. Kung may problema man tayo, hindi natin naintindihan bakit ganito nangyari sa akin, huwag tayong magalit sa ating Panginoon, huwag nating questionin ating Panginoon, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Sa panalangin, we must humble ourselves sa ating Panginoon. Magpakumbaba tayo sa ating Panginoon. Di ba sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 6 to 7, ang sabi doon is, humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. So, doon makikita natin yung, and sabi doon sa verse 7 is, casting all your cares upon Him, for He careth for you. So 1 Peter chapter 5 verse 6 to 7. So makikita natin doon yung unang-una, yung humble, 'di ba? Makikita natin sa verse 6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God. So prostrate, so ibig sabihin ng prostrate is stretch out with face on the ground or in adoration or submission. So magpasakop tayo sa ating Panginoon. Let us be humble sa ating Panginoon. And makikita natin dun sa verse 6 ng 1 Peter is that He may exalt you in due time. So it is a promotion sa ating Panginoon. And that is why, and that's the promise ng Panginoon. Kung nagpakumbaba tayo, there will be a time na iangat tayo ng Panginoon. That is why wag tayo magyabang. Wag nating ipagyabang kung anumang bagay na meron tayo. Wag nating ipagyabang kung mayaman man tayo, malaki man sahod mo, marami kang pera, marami kang tinatago sa bank account mo, o ano mang meron ka, huwag natin ipagyabang yan. Kung marami ka mang ministry, huwag mo ipagyabang yan. Huwag mong ipagyabang kung ano mang pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon. Kasi hindi sa'yo yan, sa Panginoon yan. Amen. And di ba, if you remember before, do some preaching, di ba, na yung pera natin, yung seldo natin, di ba, usually, ang tingin ng ibang tao dyan, yung 10% sa Panginoon, yung 90% sa atin. Hindi pala. Lahat yan sa Panginoon. So that is why, wag tayo magyabang sa anumang meron tayo. We must humble ourselves. Di ba sabi sa James chapter 4 verse 10, humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up. Yun yata yun. So magpakumbaba tayo sa ating Panginoon. And sunod nun sa 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon Him. So, and that's why we must casting. So ibig sabihin nun, 'di ba, sa pangingisda, cast yung net, 'di ba? So ibato natin sa ating Panginoon yung lahat ng ating mga problema, lahat ng ating mga hinain, lahat ng prayer request natin, yung mga worries natin, lahat ng bagay ibigay natin sa ating Panginoon. Remember, sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, sabi doon, trust in the Lord with all thine heart. So sabi doon, in all thine heart. Buong puso natin na magbigay tiwala sa ating Panginoon. It is not na half-hearted, may pagkailangan, but wholeheartedly na magtiwala tayo sa ating Panginoon.
And sabi doon, and lean not unto thine own understanding. Huwag tayong umasa sa ating talino. Magaling ka man sa lahat ng bagay, magaling ka mag-preach, magaling kang kumanta, magaling ka ano pa ba? Basta anumang talento na binigay sa'yo ng Panginoon, wag tayo mag-rely dyan. And sabi doon, in all thy ways, lahat ating mga ginagawa, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Acknowledge Him, na lahat ng bagay is galing yan sa ating Panginoon. And sabi doon, and He shall direct thy paths. And yun yung promise ng Panginoon na ida-direct tayo ng Panginoon kung ano mang kalooban ng Panginoon sa atin. And also, balik tayo sa 1 Peter chapter 5 verse 7, and for He careth for you. Because, and the reason is because, bakit natin ibabato yung lahat ng problema natin sa ating Panginoon? Because, mahal tayo ng Panginoon, God cares for us, mga kapatid. So, the salvation itself, di ba? Sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Even the salvation itself, binigay ng Panginoon para sa atin. Romans 5:9, sabi doon, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kaya mahal tayo ng Panginoon because He cared for us. Sabi rin sa Psalm 46 verse 1, Psalm chapter 46, verse 1. God is our refuge and our strength, a very present help in trouble. So God is our refuge and strength, and a very present help in trouble. So andun yung protection ng Panginoon sa atin because He cares for us. So yun, so that's why tayong mga anak ng Panginoon, we must humble ourselves towards sa ating Panginoon. Wag natin ipagyabang kung ano man meron tayo, wag natin ipagyabang kung anong ginagawa natin para sa Panginoon. We must all humble ourselves sa ating Panginoon. And that is the attitude ni Jacob sa ating Panginoon. Diba? So nakikita natin na sobrang yaman ni Jacob, diba? Ang dami niyang ari-arian, ang dami niyang ginto, ang dami niyang silver, ang dami niyang mga alagang tupa, lahat nasa sa kanya, ang dami niyang asawa, dami niyang anak, di ba? So yun, lahat nasa sa kanya. But hindi siya nag-rely doon. Nag-rely pa rin siya sa ating Panginoon. So, ganun din sa ating mga Kristiyano. And point number 3, so balik tayo sa Genesis chapter 32. So, Genesis chapter 32. So, makikita natin dito is yung verse 11. Deliver me, I pray thee, from the hand of my brother, from the hand of Esau, for I will fear him, lest he will come and smite me, and the mother with the children. So this is the petition. So point number 3 is petition of Jacob. So yung point number 1 is the priority of Jacob, which is directly lumapit siya sa ating Panginoon. Point number 2 is the position of Jacob, or yung attitude ni Jacob. Anong attitude ni Jacob? He humbles himself sa ating Panginoon. And point number 3, the petition of Jacob. So makikita natin dito kung ano yung content, kung ano yung nilapit ni Jacob sa ating Panginoon. So ang nilapit niya dito is protection, deliverance from Esau. And all of us, and this verse 11, makikita natin dito yung anxiety yung pag-alinlangan ni Jacob, because nalaman niya na si Esau, meron siyang kasamang 400 men. Iniisip niya baka patayin na siya, paggigantihan na siya dahil sa mga nangyari, lahat ng ginawa niya against kay Esau. Kinuha niya yung birthright, kinuha niya yung blessing na supposedly kay Esau, napunta kay Jacob. Pero sa ating mga Kristiyano, lahat tayo dito, although anak tayo ng Panginoon, we are still prone of anxiety, pag-alinlangan, kung anong kakanin natin bukas, kung anong mga nangyari sa atin, prone tayo sa anxiety. But, merong sinabi ang Bible about yan. Buksan natin sa Philippians chapter 4, verse 6. Philippians chapter 4, verse 6. Sabi dito, Be careful for nothing,
But in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Sabi doon sa first part, be careful for nothing. So be careful, in other terms, wag kang maging anxious, wag kang mag-alinlangan, wag mong isipin, parang ganon. Pero sabi doon, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, sabi doon, let your request be made known unto God. Ilapit natin sa ating Panginoon lahat ng ating mga iniisip, lahat ng ating mga problema, lahat ng ating mga anxiety, lahat ng ating worries. Katulad ni Jacob, nag-alinlangan siya, he's anxious dahil nandun yung anxiety niya kasi baka papatayin siya ni Esau, na andun yung army ni Esau, 400 men niya, pupunta kay Jacob, papatayin lahat sila ng kanyang buong pamilya. And makikita natin doon na preserve pa rin siya ng Panginoon. Kay Jacob, buhay pa rin si Jacob, pati na rin kanyang buong family. But para ating mga Kristiyano, that is why mahalaga ang prayer. Lumapit tayo sa Panginoon. Kung meron man tayong mga worries, anxiety, lahat ng ating pag-alinlangan, ilapit natin sa ating Panginoon. Buksan natin sa Matthew chapter 6, verse 31 to 33. So Matthew chapter 6, verse 31 to 33, sabi doon, therefore, take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? For all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. So sabi doon, therefore, take no thought kung anong mga kakainin natin, kung ano man yung inumin natin, kung ano man yung susuot natin. Sabi doon, for all these things do the Gentiles seek. And sabi doon, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. So alam na ng Panginoon lahat ng ating mga pangangailangan. Bago man tayo lumapit sa ating Panginoon, alam niya na kung ano yung ilalapit natin sa Kanya. Kaya sabi rin sa verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So kaya dapat unahin natin ating Panginoon, lumapit tayo sa ating Panginoon, unahin natin ang Panginoon sa lahat po ng bagay na kung ano mang kalooban ng Panginoon na dapat natin gawin is gawin natin. Kaya sinabi niya, but seek ye first the kingdom of God. Ang sabi niya doon, and His righteousness, sabi niya doon, and all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay na yan, anumang pinoproblema mo na pangailangan mo, ipro-provide ng Panginoon yan. Kaya sabi sa verse 34, pag binasa natin, take therefore no thought for the tomorrow, for the tomorrow shall take thought for the things of itself. So ibig sabihin nun, huwag tayo mag-alala kinabukasan. Bahala na yung kinabukasan na mga problema sa kanyang sarili. And we have the comfort din, sabi doon. And all these things shall be added unto you. So ipaprovide ng Panginoon lahat ng ating mga pangangailangan. So that is why dapat lumapit tayo sa Panginoon. Ganon kahalaga ang panalangin sa atin. Na lahat tayo may mga pangangailangan. Lahat tayo kumakain. Lahat tayo umiinom, lahat tayo nagsusuot. Diba? So, that is why lumapit tayo sa ating Panginoon. And tayo mga Kristiyano, ang dami natin pwedeng ilapit sa ating Panginoon. Material man, financial man yan, ilapit natin sa ating Panginoon kung anong problema. Kung wag tayo umasa sa kaibigan natin, wag tayo umasa sa mga utang, wag tayo umasa sa umasa tayo sa ating Panginoon. Huwag tayo umasa sa sugal, huwag tayo umasa sa yung mga nauuso ngayon na mga sugal, huwag tayo mauuso ngayon sa mga maling paraan, magnakaw, whatever man. Ulahin natin ang ating Panginoon. And of course, ang Panginoon, ipoprovide niya lahat ng bagay na yan. And not just the material or financial things na ilapit natin sa Panginoon, yung material is maliit lang na bagay yan sa ating Panginoon. Kaya niyang ibigay yan. Because we know, Panginoon, siya may-ari ng buong mundo. That is why, maliit na bagay sa Kanya, lahat ng yan. And number 2 is yung health. Yung lagi natin ipanalangin sa ating Panginoon, yung health natin. Di ba pagka, laging nasa prayer request yung health, yung kalusugan natin. Sabi sa Psalm chapter 103, verse 2 to 3, so bless the soul of my soul. 103.
103. Psalm 103 verse 1 to 2. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases. So ang Panginoon, nagpapagaling pa rin yan hanggang ngayon. Kaya ng Panginoon na pagalingin lahat ng ating mga kalusugan. Maraming pwedeng gamitin ng Panginoon, yung operation, yung kay pastor. Alam, for sure, kayang pagalingin ng Panginoon yung karamdaman ng ating pastor. Kahit na yung anumang sakit natin, ubo man natin, sipon man natin, na paminsan yan yung reason natin bakit hindi tayo ma-attend ng church. Diba? Sana hindi. So paminsan ganon is, pero kayang pagalingin ng Panginoon lahat ng anumang karamdaman natin. Maraming pwedeng gamitin ng Panginoon mismo, kaya niyang pagalingin lahat ng ating mga problema natin sa ating kalusugan. Kaya nga, 'di ba, nakalimutan ko na yung Jehovah Rapha ata yung niya, yung term niya, if I'm correct or wrong. Na God who heals, kayang pagalingin ng Panginoon lahat ng ating mga karamdaman. And another is spiritual. Yung spiritual na growth natin, pwede na ipanalangin natin yan sa ating Panginoon, na magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi madali na maglingkod sa Panginoon, hindi madali na maging consistent sa panalangin, hindi madali na magbasa ng Bible, hindi madali na magpatuloy tayo sa pag-attend ng church. Mahirap lahat yan. That is why ipanalangin natin yan. Yung growth natin, let us pray na mag-grow tayo sa isa't isa, na lumagot tayo sa ating Panginoon, na lumalim palalo ating relasyon sa ating Panginoon. And of course, kung meron man tayong mga kasalanan, ilapit natin yan agad sa Panginoon. Ang Panginoon, kaya niyang patawarin lahat ng ating mga nagawa, lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga, binayad na ni Jesus Christ lahat ng kasalanan natin sa cross of Calvary. So, yun. Another is wisdom. Sabi sa James chapter 1 verse 5, isa sa mga ipapanalangin natin sa ating Panginoon is number 4 is yung wisdom. James chapter 1 verse 5. James chapter 1 verse 5, sabi doon, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraided not, and it shall be given him. So ipanalangin natin sa ating Panginoon yung wisdom. Kunyari, kung may interview ka man, may exam ka man, ipanalangin natin sa Panginoon. But, mag-aral ka pa din. So, hindi yan yung basta lalapit ka sa Panginoon, pray mo pero hindi ka mag-aaral. Hindi ganon. So, that is, and also, number 5 is yung decision natin. Kung ano mang gagawin natin, gagawa pa tayo ng business, magtatrabaho man tayo, mayroon tayong gagawin in the future. Kung ano mang gagawin natin, lahat ng decision natin na importante, lilipat man tayo ng bahay sa malayo or whatever man, hingi natin yan ng panalangin sa ating Panginoon. Ilapit natin yan sa ating Panginoon. And another is na ipanalangin natin sa ating Panginoon is yung preservation or yung protection. Psalms 121 verse 7. So Psalms 121 verse 7, the Lord shall preserve thee from all evil, and He shall preserve thy soul. So ipe-preserve tayo ng Panginoon sa anumang bagay, sa lahat ng masasamang bagay, sa lahat ng masasamang tao, lahat na anumang bagay, pine-preserve tayo ng Panginoon. Diba? Napansin nyo ba walang nangyayari sa atin? Diba? Nape-preserve pa rin tayo ng Panginoon. So dito pa lang sa church, wala ako nababalita na nakawan. Meron siguro, iilan, pero lahat tayo, pine-preserve tayo ng Panginoon. Diba? Pino-provide lahat ng ating mga pangailangan, walang nasasaksak sa atin, walang namamatay dahil sa na may pumatay sa'yo, may nagabol sa'yo, diba? May nagabol sa'yo yung aso, diba? So lahat yon pine-serve tayo ng Panginoon. And also, verse 7, which is ang importante, we must pray sa ating mga kapatiran. Lahat tayo nandito sa church ng Diadem. We must pray for each other. Na magpanalangin tayo sa bawat isa.
James chapter 5 verse 16, sabi doon, James chapter 5 verse 16, confess your faults one to another and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. So sabi doon, pray one for another. Magpanalingin tayo sa bawat isa sa atin. Kaya tayo mayroon pa ang prayer request. Ipanalangin natin yan sa ating Panginoon. We must take time sa panalangin sa ating Panginoon. We must take time, 1 hour, 30 minutes, magbigay tayo ng oras sa pag-google sa panalangin sa ating Panginoon. Ilapit natin kung ano mang prayer request ng bawat isa sa atin. Di lang yung pansarili natin, kundi yung para rin sa kapatiran din. Ipanalangin natin yan. That is why we must pray for each other. And of course, sa atin, di ba masarap, di ba, pagka may nagsabi sa'yo na pinagpe-pray kita, I always pray for you, di ba? Di ba, anong feeling nun, di ba, masaya, comforting, na hindi lang ikaw yung nanalangin sa Panginoon, kundi may nagpe-pray din sa'yo. So that is why we must pray for each other. So yun. So makikita natin sa point number 3, petition of Jacob. Ang dami natin pwede ilapit sa ating Panginoon. Hindi nauubos yung problema, hindi nauubos yung trials, hindi lagi nasa taas tayo, paminsan nasa baba tayo. We must pray sa ating Panginoon. Even if na meron nasa taas tayo, ibig sabihin, may maginhawa yung buhay natin, may victory tayo, may answered prayer tayo, ano mang bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, mag-pray pa rin tayo sa ating Panginoon. We must continue pray sa ating Panginoon. So, hindi porket na answered prayer ka na, hindi ka na magpe-pray. That is why, ang gagawin natin, mag-pray pa din tayo. Whether anumang situation mo sa iyong buhay, may sakit ka man, okay yung health mo, kung may problema ka or wala, mag-pray pa rin tayo sa Panginoon. And mag-pray tayo consistently, every day, mga kapatid. At sinabi na sa Bible, pray without ceasing. So that is why we must pray. Especially ngayon, na medyo mabigat yung problema ng ating church, di ba? Especially sa ating pastor. Kailangan talaga natin ipanalangin yan sa ating Panginoon na maging successful yung kanyang operation at bumalik ang kanyang lakas para hindi na kayo magpipreach kundi ang ating pastor na yung magpipreach. Di ba? Yun yung yung pinaka-ano natin, di ba? Yun yung pinaka-prayer natin eh. Bumalik ang ating pastor. Nandyan yung ating pastor dyan tuwing Wednesday, Friday, evening service. Di ba natin namimiss ang ating pastor na wala siya umaga lang siya, tapos umaga pa is late pa siya. Di ba? Hindi ko inaano Pero dahil nga sa sakit niya. Di ba? So dahil sa sakit. Natawa kasi kayo eh. Natawa kayo. Natawa din ako. Pero anyways, di ba namimiss natin ating pastor? Kaya, let's pray sa ating pastor. Yung niyang operation na maging successful. Kasi siya pa rin yung pastor dito eh. Di naman kung sino man dito eh. Di naman ako eh. Di naman kung sino man dito. Si pastor pa rin ang pastor dyan. Siya pa rin yung nilagay ng Panginoon dyan. Kaya panalangin natin yan. Especially kailan, bukas ata ang kanyang operation or sa Friday yata. Kaya that is why mag-pray tayo ng may time team sa ating Panginoon. I-bombard natin yung langit na sa lahat ng ating mga panalangin. Especially sa ating pastor. So that's the point number 3. Ang dami nating ipag-pray sa ating mga kapatiran, lahat tayo, we must pray for each other. And point number 4 is the promise of God's word. Sabi sa Genesis chapter 32 verse 12, sabi doon, and thou sayest, I will surely do thee good, and make thy seed as the sand of the sea, which cannot be numbered for multitude. So ito is pangako ng Panginoon kay Jacob. Hindi yan pangako sa atin. Hindi yan pangako sa akin. Pangako yan kay Jacob, kaya hinold niya. But ang gusto ko lang i-point dito is, ang daming pangako ng Panginoon sa atin pag binasa natin yung Bible. From Genesis to Revelation, ang daming pangako ng Panginoon sa atin. So that is why ganun kahalaga pag nagbabasa tayo ng Bible. Hindi lang yung prayer, kundi
yung Bible din. Wag natin kalimutan yung dalawang bagay. Prayer and then yung Bible reading. Yung pagbabasa, meditation, yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. So because andito lahat ng comfort ng Panginoon, kung ano man problema natin, andito yung kasagutan. Ang kasagutan, una-una, syempre, lumapit tayo sa ating Panginoon. Amen. Lahat ng mga tanong, lahat ng mga anumang situation natin, nandito sa Bible yung solution. Di ba sa anxiety, nabanggit ko kanina, anxious, di ba anxious si Jacob? Di ba merong Philippians chapter 4 verse 6 na huwag tayong mag-alala. Ilapit natin sa ating Panginoon lahat ng ating mga worries, lahat ng ating anxiety. Lahat ng bagay, may sakit man tayo, nabasa natin sa ating Bible na may mga verses sa Bible na ang Diyos ay nagpapagaling ng may sakit. Na pag may mga problema tayo kung mayroon man tayong problema tayo sa decision, nandyan sa Bible. Wisdom, kahit yung wisdom, naghingi tayo ng wisdom, nandyan sa Bible yung kasagutan. Lahat ng bagay, nandito sa Bible, lahat ng kasagutan. So that is why, lagi tayo magbasa, huwag natin kalimutan na magbasa ng salita ng Panginoon. Mag-Google tayo, we make ourselves available, magkaroon tayo ng time, we make our time sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kung nagbibigay tayo ng oras sa pagko-computer, panonood ng Netflix, panonood ng anumang bagay, panonood ng TV, naglilinis tayo ng bahay, nagtatrabaho tayo, but magkaroon rin tayo ng time. Magkaroon tayo ng time sa pagbabasa at panalangin sa ating Panginoon. So ganun tayo mga Kristiyan. That is why we must pray. We must read the Word of God. And another thing na gusto kong i-point out is, it is a warning sa atin. Kasi may nauuso ngayon. Di ba narinig na yung word na manifesting? Yung manifesting. Manifesting is not wala sa Bible yan. I manifest na magkakaroon ako ng bahay at lupa. I manifest na tataas ang sahod ko. I manifest na ganito yung position ko. That's unbiblical, mga kapatid. So manifest is a new age movement yan. So bagong age yan. So ibig sabihin kung ano mang inisip mo, mangyayari. Yan ay unbiblical. Ang sabi ng Bible, lumapit tayo sa Panginoon. Huwag tayo umasa sa ating sarili. That is why unbiblical itong manifesting na ito. Yung law of attraction, kung ano mang sinasabi mo, makakaroon ng pera, Pero hindi yun. Unbiblical yun. So that is why ang sabi ng Bible, hindi manifesting, but manalangin tayo sa ating Panginoon. Kung kalooban ng Panginoon. Ganon din sa prosperity gospel na naaasa tayo sa gawa natin, nagbigay tayo ng malaki, isusumbat natin sa Panginoon, Lord, nagbigay ako ng malaki. Ang expectation mo is yayaman ka. Hindi ganon. Paano kung ang kalooban ng Panginoon sa'yo is ganyan pa din? Napoprovide pa rin ng Panginoon, hindi ka yayaman. Di ba para sa'yo is discouragement yun kapag nagbigay ka ng malaki, ina-expect mo na pagpapalain ka ng Panginoon, pero hindi naman nangyari kasi hindi naman pala kalooban ng Panginoon. So that is why we must be careful. That's why ang sabi ng Bible, umasa tayo sa Panginoon, hindi sa ating sarili, sa ating gawa. Diretso tayo sa ating Panginoon. So yun lang yung gusto kong i-share sa manifesting. Na hindi yan, unbiblical yan, wala yan sa Bible. Kasi ang pag-manifesting, nakatingin ka sa sarili mo. Selfish ka. Tumitingin ka sa sarili mo, sa laman mo, sa sarili mo. Ang sinabi sa Bible, di ba? Ang daming verse sabi na Bible, lumapit tayo sa Panginoon. Di ba sabi rin sa Bible is, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. So lumapit tayo sa ating Panginoon. Gawin natin kung ano ng kalooban ng Panginoon. At kung kalooban ng Panginoon, ibibigay ng Panginoon yan sa atin. So yun. So, and last point is, point number 5 is, wala na dito doon sa text natin, is the product of prayer o yung resulta ng panalangin. So, ang panalangin Jacob is sinagot niya ng Panginoon. Pineserve siya ng Panginoon, andun yung comfort niya. Unang-una, nandun yung comfort niya. Yung akala niya na papatayin siya ni Esau, hindi pala.
Magkikita lang pala sila. So andun yung comfort ng panalangin. So that is why subpoint number 1 is yung relief. So nandun yung comfort natin. Pag nanalangin tayo, unang-una is nagkakaroon tayo ng comfort. Pag binigay natin sa ating Panginoon lahat ng ating mga problema, nandun yung comfort natin. Nandun yung assurance. Di ba pag nanalangin tayo, di ba? We always experience din, di ba? Kapag nilapit natin sa Panginoon, ikaw ay, ang dami mo nang iniisip, gulong-gulo ka na, nangoblema ka na. Pero pag nilapit natin sa Panginoon, di ba? Nandun yung comfort natin. So, nandun yung response ng Panginoon sa atin din. Kapag mayroon tayong nilapit na desire natin, worries natin, problema natin, nandun yung sagot ng Panginoon. Kung sinagot naman ng Panginoon, praise the Lord! Sinagot ng Panginoon yan. And ipuri natin, at kung hindi man, ipuri pa din natin ang ating Panginoon kung no man yan. Kung wait, sabi ng Panginoon, wait, di ba sabi sa Psalms 27 verse 14? So, buksan natin. And Psalm 27 verse 14, so sabi doon, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. So maghintay lang tayo sa ating Panginoon. Sa ating mga desire, sa ating mga problema, sa ating mga problems, trials, decisions, lahat yan. Kung ano mang sagot ng Panginoon is purihin pa rin, unang-una purihin natin ating Panginoon, magpatuloy lang tayo sa panalangin sa ating Panginoon. Kung sinagot man ng Panginoon yan, syempre masaya tayo, di ba, na sinagot ng Panginoon. So that doesn't mean na tumigil tayo sa panalangin. Manalangin pa rin tayo, tuloy pa rin yung panalangin natin sa ating Panginoon. Kung hindi man, huwag tayong magalit sa ating Panginoon, huwag tayong magtampo, purihin pa rin ang ating Panginoon, at yung anumang kalooban ng Panginoon, for sure, kung anumang kalooban ng Panginoon is the best talaga para sa atin. And yung last is yung wait. Kung wait man ang response ng Panginoon sa atin, we must wait kung anong kalooban ng Panginoon. We must wait dun sa pagkilos ng Panginoon. Ang pagpapanalangin, ang Panginoon hindi yan genie. Di ba? Yung, your wish is my command. Di ba? Yung your three wishes. Di ba? Hindi ganun ang Panginoon. Hindi ganun ang panalangin. Hindi ganun ang function ng prayer. So kung anong kalooban ng Panginoon, ang Diyos ang magano sa atin. And of course, last is yung result. So, kung ano mang resulta dahil sa ating Panginoon. And nakita natin yung resulta doon sa time ni Jacob. Diba? Nag-aalala na siya. Ang dami niya inisip. Diba? Nasabi sa kanya na meron siyang si Iso, meron siyang 400 men. Pero doon pa lang, ang dami nang inisip ni Jacob. Nanakot na siya, nag-aalala na siya kung ano mangyari sa kanya. Wala naman sinabi sa kanya na papatayin siya ni Iso. Wala naman sinabi si Iso na lagot ka, Jacob, pag nagkita tayo. Manda ka sa akin. Wala namang sinabi eh. Sinabi lang doon, magkita tayo, kasama ko lang yung 400 men. May kasama lang ako mga tauhan. Yun lang yung sinabi. Pero si Jacob, nag-alala siya. Pero makikita natin doon, kasi sa ating mga Kristiyano, normal lang sa atin na mag-alala. Lahat tayong mga tao, normal sa atin yan, na mag-alala tayo kung ano mangyari. Kaya ang magkagandahan lang nito is meron tayong malalapitan ang ating Panginoon. So, si Jacob, di ba, lumapit sa ating Panginoon. So, nandun yung resulta ng Panginoon. Nandun yung comfort niya. And also, after nun is, na-resolve, akala niya papatayin siya, pero hindi pala. Nakita pa rin sila ni Iso. So, nagyakapan sila, nag-iyakan sila, dalawa. And then, nandun yung fellowship nila na magkakapatid. So, sa ating mga Kristiyano, whatever na result ng ating panalangin, kung ano mang sagot ng Panginoon sa ating panalangin, yes, no, or wait, patuloy pa rin tayo sa panalangin sa Panginoon. At lumapit pa rin tayo sa ating Panginoon. Mas lalo pa tayo lumapit sa ating Panginoon, whether it's a victory, whether it's a loss, pero hindi siya loss eh. Still victory pa din siya sa ating Panginoon because dinadirect lang tayo ng Panginoon kung ano mang kalooban ng Panginoon sa atin. Or wait, mag-antay ka lang. So overall, tayo mga anak ng Panginoon, we must continue pray sa ating Panginoon. We must continue na lumapit sa ating Panginoon. We must continue na magpanalingin sa bawat isa sa atin. And we know that yung napaka-powerful ng ating panalangin.
And if na yung panalangin natin, it seems hindi sinasagot ng Panginoon, feeling natin parang walang nangyayari. Pero, kumikilos pa rin ang Panginoon. Sabi ng Bible, pinapakinggan ng Diyos lahat ng ating mga panalangin. So, yun yung comfort natin. If ever na we feel na parang hindi sinasagot ng Panginoon, parang walang nangyayari. Pero, take comfort sa salita ng Panginoon. Nandun, ang sabi ng Bible, pinapakinggan tayo ng Panginoon. So, yun lang yung sa gabing ito. We must continue. Sabi sa Bible, pray without ceasing. So, yun lang po sa gabing ito. To God be the glory. Amen po. Baka may nagmamanifest dito Ang manifesting, tama yung sinabi ng preacher, no? You are trusting yourself para mangyari yung bagay na yun. Walang masama mangarap, pero kung puro sariling manifest ka na lang, diba? Ng mga bagay-bagay, lengguwahe yan ng mga ng mga unsaved. Sa atin, prayer. Pag-pray natin. Amen? There's no such thing as manifesting, no? So, sabi pa nila, law of attraction. Paano mapapasayo yan? Gusto mo mataas ang salary mo pero tamad ka. Hindi ganun yun. Tama po ba? Babalik na naman tayo. Gusto mong pumayat. Pero, prayer mo lang, hindi mo ginagawa ng aksyon. Hindi po, that's not how it works. Even in business, Lord, gusto ko lumaki yung business ko, pero ikaw hindi ka nag-grow. You must first ask wisdom from God for you to be able to grow yung business mo. For you to be able to what? Afford yung car. Anong gagawin mong, Lord, bigyan mo ako ng car, manifesting my car. Pero wala ka namang ginagawa, no? Hindi ka nagpe-pray sa Panginoon, nabigay ng Panginoon sa iyo yan. Hindi ka nagpe-pray ng wisdom. So manifesting is not biblical. Although, merong sinabi sa Bible, as a man thinketh in his heart, so is he. Pero ang context kasi nun, pinapakain ka ng taong stingy. Alam niyo yung stingy, yung medyo kuripot. Diba? Ang kuripot, hindi yan mabilis maglabas ng pera. Tama? So hindi yan gagastos as much as possible. Hindi manglilibre yan. Laging yan ay ganon. Laging ganon yan, di ba? Pero magtaka ka if one day, sabi ng Bible yan sa Proverbs, magtaka ka if one day, biglang meron siyang ihahain sa'yo. Okay? Sabi ng Bible, as a man thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, saith he to thee, but his heart is not with thee. Sabi ng Proverbs. So, ibig sabihin, magtaka ka, may kapalit yun. Okay? So, yun naman yung contextual nun. So, pero yung pwede nating core application nun, kung anong isipin mo, yun ka. Kung isipin mo talagang hindi ka gagaling, di ba? Malaking chance, hindi mo ilalapit sa panalangin yan, at talagang hindi ka gagaling. And we know that God is the one who answers prayer. And if we believe in Him, if naniniwala tayo na kaya niya lahat, bakit tayo nagda-doubt na hindi niya kayang pagalingin or kung ano man yung problema mo ngayon? Di ba minsan ganun tayo? Amen? Ganun tayo minsan, pinagpipray natin, pero hindi tayo fully parang at the back of our mind, parang imposible, di ba? Hindi dapat ganun. Dapat palitan natin ng believe. Di ba sabi niya, believing as a child. Alam niyo yung bata, pag sinabihan mo, di ba? Kahit anong sabihin mo dyan, sabi mo, ilalabas mo ako, di ba? Maniniwala sa'yo yung bata, di ba? Hanggang matutulog na lang siya, di ba sabi mo, bibigyan mo ako ng hindi niya makalimutan, di ba? So, napaka-faithful na mga bata sa mga salita ng magulang pag sinabihan mo yun. So, kaya umaasa sila. Kaya ang pagtitiwala sa Panginoon, pag nanalangin ka, para kang bata. Amen? That He will really do kung ano yung pinagpipray mo. 100% you trust. Diba? In fact, kaya tayo nagpipray, it means hindi natin talaga kaya ng sarili natin. It's really saying to God, Lord, I cannot do anything about it. Talaga. Kayo lang po talaga sinasandalan ko. Kahit pa magaling na ako sa bagay na to, why do we need to still pray? It's because we are acknowledging God na siya lang talaga kayang gumawa ng bagay na gusto mong resulta.
Hindi yung imamanifest ko. I-manifest ko, bahay, this 2020. I-manifest ko, walang bagsak na grade, this. Minanifest mo nga, di ba? Hindi ka naman nag-pray. Mali yun. Tama? Mali. So, kaya, careful kayo. Baka makita kayo ni Brother Dali, nag-post kayo sa Facebook, manifesting. Ko-comment yan doon. Hindi, joke lang. Di ba? Di ba? So, pray instead of manifest. Pray. Walang manifest, di ba? You need not, sabi nga nila, may nababasa din ako na kailangan mong umupo, kailangan mo i-meditate, kailangan mo i-feel. Ba, naging ano na pala to, naging yoga na pala to, or what ha? Kaya delikado din. No, may kakilala kaming ganun kung sino-sino yung nagkokonsulta sa manghuhula, nagkokonsulta sa yung about sa business. Siyempre, di naman natin masisisi, unbeliever eh. Di ba, pero sabi namin, hindi magtatagumpay yan. Ayun, hindi nga, kasi magko-close na yung business niya. Kasi kung sino-sino yung ano eh, yan si Jay Costura, yung nanguhula ng kapalaran, hindi dapat tayo doon, di ba? No, anong swerte malas? Hindi tayo naniniwala sa swerte malas. Sa feng shui, tama? No, so, sabi ng Bible, be careful for nothing, but in everything, by prayer. Sa lahat ng bagay, panalangin. Di ba? With thanksgiving. Yun po yung biblical. No? So, when we pray, maging parang bata tayo, na talagang umaasa tayo sa tatay natin na talagang sasagutin niya. Eh kung hindi niya man sagutin, we still accept because the Bible is true that everything that happens to us is according to His will. Ayun po. Yun yung sign of maturity ng isang Christian. Kahit ibigay man o hindi, alam niyang yun ang kalooban ng Diyos. That's the sign of maturity. Diba? Eh paano kung 10 years kung pinag-pray yan? 10 years, the same yung prayer mo. Baka naman 10 years ka na nagpipray, the same yung prayer mo. Baka iba yung hindi sa ayaw sagutin ng Diyos, 'di ba?